So, good evening mga kababayan. So, ito naman po ulit tayo. Magre-reaction video tayo ngayon dahil breaking news ito, no? Isang pasabog ni Vice President Sara Duterte. So, panoorin natin to. Kahit ako'y nabigla din dito mga kababayan. So, tatakbo daw sa sunod na eleksyon si Vice President Sara Duterte. So, panoorin nyo. So, balita to sa GMA. So, ulitin natin ha. Grabe, nakakabigla ito. Malaking pasabog. Ngayon lang ito mga kababayan. Kanina lang binalita. So, panoorin natin. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo raw siya sa susunod na eleksyon. Pero hindi malinaw kung para sa aling posisyon, lalo sa 2028 pa matatapos ang kanyang termino bilang vice-presidente. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Plano sa politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Barangay Magugalyara sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kalungod ko nga ako ang igsuon, si Mayor Baste o nga ako ang maguwang, si Congressman Pulo, nagsulti sila nga di sila magagan. Basi, di sila magagan sa sunod na eleksyon. So mula na ako din sa inyo ha, kay mga panya ko sa inyo ha, kay gagan ko sa sunod na eleksyon. Hindi binanggit ni Duterte kung para saan. So, tatakbo daw si BP Sara pero hindi naman binanggit mga kababayan kung anong posisyon mga kababayan. So, ayan. Ang posisyon ng kanyang tatakbuhan. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal. Oo, hindi naman tatakbo to ng mga kababayan ng senador, 'di ba? Vice President na siya eh. So, baka conform na ito. Na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Sinusubukan naming klaruhin sa tanggapan ng vice-presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ang isang probisyon sa saligang batas. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasamang hangarin. Para sa GMA Integrated News. So, ayan mga kababayan. So, confirm na ata to sa 2028 to si BP Sara. Mukhang tatakbo na. Hindi pa natin sure. Baka mamaya magbago ang isip. So, ngayon 2025, baka tumakbo si former President Duterte for senator. Pero ang masamang balita mga kababayan, dahil mukhang nakapasok na ang ICC sa Pilipinas. So, napanood ko din to kanina sa CNN. So, interview to kanina kay CNN Philippines. Kay Trillanes. Pinapambistigahan na mga kababayan. Nasaan na ba yun? Senador Sunny Trillanes ang unang nagsabi na malapit nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa... So sabi dito, ICC maglalabas na umano ng arrest warrant kaugnay ng drug war probe. So kinumpirma ito ni Trillanes. Hindi natin sure mga kababayan, baka mamaya palabas lang ito ni Trillanes mga kababayan. So, abangan pa rin natin yung mga araw kung baka magulat na lang tayo.
Sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration, makakausap natin ngayon si former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pia, at sa ating pong mga televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or was here? Based on very reliable sources, ano? At So reliable sources daw ito ni Trillanes, mga kababayan. So di natin sure to ha. Di umano lang ito, di umano. ano yan, titindigan po natin yan. We have proof or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga testigong kinausap at yung buhay ng mga investigators ng ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. But when you say you have proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang na pumasok at lumabas na sila? You also have testimony, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators? Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, mapuprove po yan. No? Yung mga nakausap, yung mga kung ano-ano man records na kailangan to prove that. Pero that is, I think, beside the point, ano? Kasi tapos na, pumasok sila, lumabas na sila, at ang masasabi ko lang po, ay base dun sa impormasyon na nakuha ko, ay tapos na sila sa kanilang investigation as far as the principal accused is concerned, no? Yun. Kung babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or tertiary levels of respondents, no? Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest, which may come in a few months, no? So ang estimate po natin, mga second quarter. So sabi pa dito, Trillanes may patunay na pumasok na ang ICC investigators sa Pilipinas. So, itong nakalagay mga kababayan. No? Yan, balita po ito ng CNN na interview mismo kay Sonny Trillanes, dating senator. Lalabas po yung warrant of arrest. Okay. Did they also, if they looked into, or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means April, May, or June, did they also check kung paano masaserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Okay, ganito po, no? Since ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, so hindi na nila maobliga yung ating security forces to implement the warrant. Pero ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol at ang ICC po ay miyembro din ng Interpol. So malamang sa malamang padadaanin po sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Okay. When you say Interpol, of course, and like you said, no, ang Pilipinas miyembro ng Interpol, that means our PNP elements have to carry out or serve an arrest warrant if it is the Interpol that asks for a service of warrant. Opo. So ang Interpol po kasi wala naman silang mga elemento dito, no? Sila lang ang magko-coordinate. Pag miyembro ka ng Interpol at may issue sila ng red notice o yung warrant, ito ay kailangan i-enforce nung miyembro, no? Kagaya natin, nag-request tayo sa Interpol na i-arrestuhin itong si dating Congressman Tevez. So ngayon, kung nasa ang bansa si Tevez, sila ngayon ang magse-serve ng warrant na yon para sa atin. So, ganun din, in the same vein, since yung ICC ang magre-request sa Interpol, sa atin naman ngayon, isi-serve yun. Okay. Si Trillanes, mga kababayan,
mukhang maingay ngayon sa ano, sa social media, mga kababayan. Mukhang tatakbo ata to ng ano ah. So, opinion ko lang to ah. Mukhang tatakbo ng senador ito, si Trillian. So, abangan natin. Baka next mga October kung tatakbo ito si Trillanes. Balikan po natin yung arrest warrant in a bit, no? But Senator Trillanes, when you're saying the principal, we are speaking of former President Duterte, correct? And then Yes. when you say secondary, tertiary, you're speaking of Senator and former PNP Chief Bato de la Rosa. No, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at saka si Vice President Sara Duterte. VP Sara Duterte also. Why her also? Because? Dahil nung siya ay mayor ng Davao City from 2010 to 2013, na-cover siya nung jurisdiction kung kailan tayo naging member. Naging member po tayo noong November 2011, kaya yung part nung term niya as mayor ay covered po yon. At may mga ebidensya po na submit doon na nung siya ay mayor, tuloy-tuloy ang AJK sa Davao City at yung mismong Davao Death Squad ay nagpaalam sa kanya kung pwede na lang ituloy yung programa nila kay under Mayor Rodrigo Duterte na tokhang sinabi ni then Mayor Sara Duterte na ituloy ang tokhang. Kaya on record na po yung testimonya na yon ng mga testigo. On record, meaning these are testimonial sworn statements. No. So, pati pala si VP Sara, mga kababayan, ay di nadamay, no? Nito. Ng mukhang madadali rin pag nakapasok ang ICC, mga kababayan. Ito yung sabi po ni Trillanes, mga kababayan. Pero, tingnan natin kung anong mangyayari. Tingnan natin, mga kababayan. So ito rin, mga kababayan, panoorin nyo rin yung kay Senator Bato de la Rosa. Dahil nagpa-press con din siya kanina. Dahil sa pagpapasok nga din ng ng ICC. Si Senator ngayon? Senate. Senate of the Philippines. May channel ng Senate of the Philippines. Ito, mga kababayan. Ingay. Wait lang ha. Thank you. Sir, prior to this, you have no information kasi di ba nag-meet kayo ni Presidente during the dinner that we had with the senators and nabanggit niya na talagang hindi makakapasok dito yung ICC investigators. Yes. So, ibig sabihin, nagbago na. Nagbago na yung timpla ng panahon. Okay na pala. Okay lang. Wala tayong magawa dyan. It's not our call. It's their call. Diba? Nagbago in the sense na sabi dati ayaw, hindi makapasok. Ngayon nakapasok na pala. At tatapos ng investigation. Ayun. So, ibig sabihin, nagbago. Pati pala si Senator Bato de la Rosa nagulat kasi nga nagbago daw, dahil noon daw ay hindi daw papayagan pumasok itong ICC. Tapos nagulat siya, bigla na lang daw nakapasok yung ICC, mga kababayan, at inimbestagahan na nga. Ang stand ng government. Kung totoo yan, granting na totoo yan na pinagsasabi ni... Di umano lang pala ito, mga kababayan, di umano ha. Baka maano tayo dito. So, tuloy natin tuloy. Antonio Trillanes. Kung totoo yan. Yes, but sabi nyo, wala tayong magawa. Kahit sabi mo,
sasama ang loob mo, ano pa magawa yan? Kaya ano pa magawa mo? Lugi ka kung sasama ang loob mo, ikaw lang, apektado yung puso mo. Kaya huwag na sumama ang loob mo. Kung totoo man yan, ha? Kung totoo. Grabe talaga galit nito ni ni Trillanes sa mga Duterte, mga kababayan, no. Damay si Bongo, si Bato de la Rosa, si PRRD at si Sara Duterte. Dinamay niya din si Vice President. Anything can happen under the heat of the sun. Kung mag-cooperate ang gobyerno natin, kahit na kung meron silang warrant of arrest, pupunta sila dito, sino mag-aresto? Diba? They need the cooperation of this government para ma-aresto yung subject na gusto nilang arestuhin. Kung meron silang warrant of arrest. So kung papasok sila dito at mag-cooperate ang government, arestuhin kami, then ma-aresto. Pero kung hindi mag-cooperate ang government, sino mag-aresto? Mayroon? Ano pa? Ano pa? Di ba? Ano pa? It will make it will make a validation of the statement of the saying that walang forever. Walang forever. Kung totoo, talagang magbago talaga tingin ko. To the extent na laban bawi pala sila, ganun pala sila, laban bawi. Ganun lang magiging pagtingin ko. Ganting totoo yung sinabi ni Trillanes. Pero kung hindi naman, bakit naman sabihin natin ganun na wala namang basihan yun? Di ba? That's another story. Yeah, sabi ko, getting evidences, conducting the investigation, kahit na very partial investigation, dahil kung talagang nag-conduct sila ng preliminary investigation within our jurisdiction, at yung kanilang pinag-interview lang, yung side lang ng mga namatayan ko during the war on drugs, yun lang yung interview nila, at yung akusado, hindi nila kinunan ng panig, then that's a very partial investigation. So, if that partial investigation will lead to the issuance of a warrant of arrest, then depende din sa gobyerno natin kung i-implement nila yung warrant of arrest. Because making a partial investigation is one story, and the implementation of the warrant of arrest is another story. So, depende na kung magiging one story yan as a whole. Well, as I have said, being a citizen of this government, citizen of this country, I am duty bound and morally bound to obey the government. Kapag sinabi ng government, naroon pagkahalan, kung magpangka sila, sige, mag-cooperate sa investigation, bakit hindi kami susunod? Di ba? Pero kung sabihin ng government na wala yan, hindi mag-imbestiga yan, hindi pwede, hindi na yung papayagan, tapos may pailalim pala na pagpasok dito, underground na pagpasok, pagdating ng investigation, may underground na pagpayag, din. Paano kami makapaghanda ng sarili namin kung gano'n? Hindi ako mag-cooperate. Dahil sinabi ng gobyerno natin na hindi tayo mag-cooperate. Di ba? Sino ako para mag-cooperate? Sinabi ng gobyerno natin, non-resident na president, nagsasabi na hindi siya mag-cooperate at hindi niya i-allow yung ICC to come in.
O bakit ako mag-cooperate? Pero pag sinabi ng presidente na mag-cooperate tayo, I am only a citizen of this republic. I am bound by laws. So, susunod ako. To whatever extent they want to do. Kung pumayag ang gobyerno natin. Kaya ako lang is, pakiusap ko lang is pangkahan. Usapang lalaki. Kung gusto niyo imbestigahan kami, gusto niyo kami makulong, sabihan niyo kami ng harap-harapan. Huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Di ba? Yun lang pag-iusap namin. Oh. Maraming chismis lang. Maraming maritis dyan nagsasabi, lalo na taga-media. Sasabi na, sir, meron na sir, totoo yan sir. Kumpirmado yan sir, meron na, pumasok. Sa Boracay pa nga sila nag-check-in sir. Yung mga ICC, yung mga media na nagmamaritis sa akin. Pero unless I get a confirmation from official confirmation coming from the government, saan ako maniwala? Bakit ako maniwala sa marites? Sa gobyerno ako. Sinabi na ba ng gobyerno na di allowed it? Wala po nag-communicate. We are their subjects. Just tell us what to do. And we will obey your orders. Ano sabihin nila? Kaya sinabi ng presidente na hindi ako papayag na makapasok ang ICC dito para mag-conduct ng investigation. Never. Hindi yan po pwede. So, I am taking the cue from the president. Hindi rin ako mag-cooperate kung mag-imbestiga sila dito. At hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. Dahil sabi ka ng presidente natin na hindi siya papayag. So bakit ako magpapahuli? Tama. Then, what I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang, wala naman mga problema dyan. Sabihin lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok, at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, pumayag na kayo na pumasok, please tell us. You are our president, you are our leader. Tell us so that we know what to do. Yun lang naman ang amin. So guys, mahaba pa ito. Kung gusto nyong mapanood, panoorin nyo po sa Senate of the Philippines, mga kababayan. So boses lang po yung pinakinggan natin kasi baka ma-copyright po tayo. So maraming salamat po sa mga nanood, mga kababayan. Kayo guys, opinion nyo, payag ba kayo na pumasok na ang ICC dito sa Pilipinas? Mag-comment po kayo, mga kababayan. So thank you po. Maraming salamat.